Hayagang pambabatikos naman ang isinukli ng pahayagan ng Ateneo at LaSalle sa editorial ng The Varsitarian ng University of Santo Tomas. Una nang tinuligsa ng The Varsitarian ang pagsuporta ng ilang guro ng Ateneo at LaSalle sa Reproductive Health Bill. Nakatutok si Pia Arcangel. Batikos laban sa mga propesor ng Ateneo at De La Salle University na sumuporta sa kontrobersyal na Reproductive Health Bill ang nilalaman ng editorial ng official student publication ng UST na The Varsitarian. Matatapang na salita ang ginamit ng The Varsitarian sa pagsasalarawan ng mga pro-RH professors ng Ateneo at La Salle. Kaya naman hindi ito nagustuhan ng ilang estudyante ng Ateneo. Sa student paper nitong The Guidon, isang editorial na pinamagatang Our Duties as Student Journalists ang inilabas. Dito, binatikos ang editorial ng The Varsitarian na tila wala raw ibang layon kundi ang manlibak. The Varsitarian came out swinging with logical fallacies, factual errors, and distasteful ad hominem attacks against RH Bill supporters among the faculty of both Ateneo and LaSalle. Ang student paper naman ng De La Salle na The Lasallian, nirerespeto raw ang opinyong inilathala sa Varsitarian. Ang problema lang, ang paraang ginamit nila ay pinag-ugatan ng marami pa umanong ibang issue, kaya minarapat nilang maglabas ng sariling pahayag. Everyone is entitled to his or her own opinion. We don't want to disrespect their opinion. We wanted to bring that back, that respect, and we wanted to stick to the issues. Ang pamunuan ng UST, iginiit na sila ay kontra sa Reproductive Health Bill, tulad ng nailathala sa Varsitarian. Pero ang pagtawag ng student paper sa mga propesor ng Ateneo at LaSalle bilang intellectual pretenders and interlopers ay opinyon lang ng nagsulat ng editorial at hindi ng universidad. Kaisa raw nilang Ateneo at LaSalle sa pagsulong ng katolikong edukasyon. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras.